3, 2, 1. Here we go! Morning, good afternoon, or good day. This is your home service technician, Cesar Guerrero Jr. So, today, I will show you on a simple way on how to do it yourself to troubleshoot your printer. Because napakahirap po pumunta sa mga shop, repair shop. Kung dala natin yung printer natin, kasi medyo malaki yung printer natin pag dinadala natin ito, di ba? So, I will show you how to troubleshoot, simple troubleshooting about your printer, para kung sa gayon ay hindi na kayo pupunta, hindi na kayo mag-uubos ng oras na pumunta sa mga repair shop, kasi kaya nyo namang gawin basta mga simple lang na bagay na nangyayari sa iyong printer, yung mga simpleng error lamang. So ngayon, samahan nyo ako, turuan kita kung paano i-troubleshoot yung printer nyo, kasi meron tayong isang printer ngayon na hinihatid kahapon dito sa ating shop. Ito ay L3210 na model. Ito yung karamihan ginagamit ngayon sa mga guro or sa mga bahay na ginagamit na printer. So ito yung itsura niya. Yan. Ito po ay 3-in-1 na, may scanner, saka kapag Xerox po tayo ng color at saka black and white, saka kapag print po. So, sa murang halaga, meron na tayong printer. So, gamit na gamit ito ngayon sa pag-aaral natin mga anak or sa lahat ng mga estudyante. Gamit na gamit talaga ito, lalo na sa mga research natin, sa mga requirements sa school. So, ngayon, titingnan natin, ang sabi ng may-ari is sirada yung head. May kulang daw sa nozzle print. So, tatry natin ha. So, before natin gagawin, check ko muna kung nalagay ko na yung power cord at saka yung connection para sa computer. Turn on natin yung printer. Lagyan natin ng papel para makapag-test print tayo. So, isang blank na paper para matry natin muna ano talaga yung sira ng printer. So, ngayon magno-nozzle print tayo. Titingnan natin kung tama ba yung sinabi ng may-ari. Magantay muna tayo para malaman natin kung ano talaga yung sira. Kasi pag binuksan natin kaagad tapos hindi natin alam kung ano talaga yung sira, baka yung hindi sira, masisira pa. So ngayon, ito na yung test print. So, nakikita nyo guys na yung black, yung black na kulay is kumpleto siya. Walang blot. Yung dilaw, kumpleto din. Yung magenta ay wala. Tsaka yung color blue or cyan is kumpleto din. So, ibig sabihin, yung magenta yung kailangan nating ayusin. So, bago ang lahat, check muna natin kung hindi ba na over refill yung ink dito sa mga tank. Kasi dapat mag-refill tayo ng ink, nakikita, hanggang dito lang talaga sa pinakataas na yung line. Hindi talaga siya pwede angat pa sa taas kasi nagbabacuum yung tank sa loob. So, nangyayari, hindi niya nahihigop yung ink. Yung nahihigop niya is yung hangin. Nangyayari talaga ito minsan. Kaya, kung marami tayong ink, huwag masyadong mag-refill ng marami kasi pwede naman yung i-refill pag naubos na naman. Hindi yung marami tayong ink, so talagang pinupuno natin yung mga ink tank dito sa labas. So, nakakasira talaga yung printer yan. So, ngayon,
bubuksan na natin yung printer. So, power off muna. Tapos tanggal lahat ng mga wires para safety talaga. Walang mangyayaring dagdag na sira. So, ngayon, itong model na ito ay nabubuksan dito sa harap. Yan. Yan. Pag nabuksan mo yan, nakikita mo yung sa loob. Saka may stand siya dito sa gilid. So, ito yung Epson L3210. Itong mga model na ito yung bagong labas ng Epson. Mura lang ito. Guys, nasa 14 to 15,000 nakakabili na kayo ng ganito. Depende sa supplier. So, may scanner na, nakapag-xerox pa ng color at black and white, at saka nakapag-print pa. Saka maganda yung quality ng print nito kahit sa picture. Ngayon lang is nawala yung color magenta. So, kailangan natin ayusin. So ngayon guys, ang gagawin natin, tatanggalin natin yung stand sa loob. Ito. Yung stand dito sa loob, parang ganito kasi yan eh. Pag nakatayo yan, kailangan siya itulak pa dito para matatanggal yung nakakoble sa loob. Yan. Taas konti, baba konti, tapos ayan, natanggal na. Yan, kita nyo? So, madali lang talaga siya tatanggalin. So, pag natanggal na siya, ingat lang kayo kasi natatanggal din yung scanner niya. Kasi lang dito, nakalagay lang sa dito sa parang may lock. So, mangyayari niyan, natatanggal to. So, dahan-dahan lang talaga sa pag-open ng scanner. Tapos, balik na lang natin kasi titingnan na natin yung tank sa loob para malaman natin kung nag-vacuum ba talaga yung color magenta or hindi. So, hanap kayo ng kahit anong gagawing stand nyo dito para maging safety siya. Yan. Kahit na natatandog kahit nauusog mo siya, yan, hindi siya basta nahuhulog yung scanner, baka masira yung scanner. So ngayon, nabuksan na natin. So makikita na natin yung tank sa loob. Ito yung tank ng yan. Ito yung tank ng sa ink tank doon sa loob na nakapatong sa print head ng printer. So ito kailangan natin ilagay sa gitna, kaso may lock yan dito. So ang gagawin natin, iikot natin paharap yung mga gear. May mga gear dito sa loob. Kita. So ito yung mga gear na sa loob. Iikot mo siya paharap. Yan. Para matanggal yung lock. So ngayon, ayan. Nangusog na natin sa gitna. So ito na yung print head niya. Saka may lock dito. May lock yan dito. Itulak nyo papunta doon sa likod. Tapos, ayan. May lock yan dito sa gilid. Yan. Saka siya tatanggal. Yan. Tanggal na. Next natin gagawin is itong film na nagsumasangga dun sa mga nagsasangga dun sa mga hose ng ating ink. So, ang gagawin natin, tulak natin papunta doon. Ayan. Bago siya matanggal. Ayan. So, natanggal na natin yung lock. Next natin gagawin, hanapin natin yung color magenta na tank. So, yung color magenta is sa pangalawa mula sa kanan. So, ito yun. Pangalawa mula sa kanan. May lock sa dito sa likod. Yan. Ipipress nyo siya. Papunta dito. Yung lock. Ayan. Tapos paangat.
paangat siya. Ayan, natanggal niya na. So, ang nangyari, tama nga yung ano natin kanina, diagnose, may pumasok talaga na hangin sa loob ng ano, ng kanyang tank. So, nag-vacuum siya ng hangin. Yan, kita nyo? Yan, kita nyo sa ano. Walang ink. Mayroong ink, kaso konti lang. So, ang nangyari dyan, siguro, nag-refill siya ng over sa pinakataas na line. So, nag-vacuum, pumasok yung hangin dito. So, walang ink. Kahit anong head cleaning nyo, kahit yung power flushing, yung power ink flushing, ang gagawin nyo, hindi talaga yan matatanggal. So, ang gagawin natin dyan, gagamitan natin ng syringe. So, alam nyo yung syringe? Yung syringe ay yung ganito. Ganito. Syringe. Ito. So, gagamitan natin ng ganito para hihigupin yung hangin sa loob. Yan. So, gawin natin ng dahan-dahan. Ipasok natin yung dulo ng syringe dito. Yan. Pag napasok na, dahan-dahan yung higupin yung hangin. Yan. Nakikita nyo? Pumasok na yung ink dun sa tank sa loob. Yan. So, ayan. Napuno ng ink. Lang. Medyo. So, ayan. Kita nyo guys? Ayan. So, kanina, hangin lang nasa loob. Ngayon, ink na yan. Pumunta na dyan yung ink. Yan. So, ganyan lang. Tapos, maghanda kayo ng tissue or kahit anong pangpunas. Kasi pag tinanggal niyo itong syringe, lalabas yung ink dito sa lalim. Kailangan niyo ng pangpunas. Ayan. Ayan, may ink na. Natanggal na yung hangin. So, balik natin. Dahan-dahan lang. Baka mabutas yung mga cellophane. Kasi yung side ng tank, lang siya, cellophane. So, dahan-dahan lang yung pagbalik ng mga tank. Yan. So, balik na natin yung lock. Yan. Dahan-dahan lang para walang ibang masisira pa. Baka madagdagan yung sira ng ating printer. So, tapos balik na natin ulit yung yung takip. So, wag nyo nang pakialaman yung ibang kulay kasi base sa ating test print, yung sira is magenta lang. So, wag nang pakialaman yung ibang kulay. Baka, kasi pag tinanggal niyo yan sa head, papasok yung hangin dyan. So, magkakaganito yung ibang kulay. So, wag niyo nang pakialaman. So, yan, balik natin yung takip. Tapos, pag naibalik na natin yung takip, saka tayo mag-test print ulit para malaman natin kung maayos ba talaga yung sira. Ayan. Hindi maayos pagkalagay. So, pag sa tingin nyo hindi maayos pagkalagay, ulitin nyo na lang ha. Kasi pag gumagalaw-galaw to, natatanggal. Ayan. Masasira yung head. Ito pa naman yung pinaka-importanting parts ng printer. Saka ito yung pinakamahal na parts, yung print head. So, yan. Double check kung wala bang ibang natanggal. Sa tingin ko wala naman. So kung extra kayong
tissue, pwede nyo punasan dito sa dito sa feeder ng printer nyo para malinis-linis naman yung konti yung ilalim. So, yan. So, okay na, double check. Walang ibang natanggal. Yun lang. So, it's time to test print. Palit natin. Yan. Tapos, yan. Then, lagay natin ulit yung mga wires. Nasaan na yun? Hindi ko na makita yung wire. Saan kayo? Ayan. So, switch on. Then, maglagay muna tayo ng... So, ito yung kanina. So, maglagay tayo ng ibang papel para makapag-test print. So, before kayo mag-test print, isang linis muna. So, isang head cleaning para pumasok yung ink doon sa print head mismo. Kasi yung nilagay natin ng ink kanina, yung ink tank. Ngayon, pag tayo, ano ba tawag dito? Nag-print head cleaning, so papasok na yung ink doon sa mismong print head niya. So ngayon, antay-antay muna tayo hanggang matapos yung cleaning. Kung may nakikita yung nagbi-blink na kulay ng power, ibig sabihin niya, naglilinis niya, nag-cleaning sa loob. So, nangyayari yan minsan pag nag-print kayo ng marami, tapos biglang tumigil, saka nagbi-blink yung power button, ibig sabihin niya, naglilinis yan sa loob. So, hayaan nyo lang hanggang matapos. Pag natapos niya mag-cleaning, tutuloy na yung print nyo. So, ganun yan ang Epson. Kaya, huwag kayong mag-alala kung biglang titigil sa kalagitnaan ng inyong pag-print dahil yan sa auto cleaning. So, yung iba kasi natataranta kasi biglang tumigil yung printing niya tapos pinapatay or tinatanggal yung power cord. So, nangyari doon, nasisira yung cleaning process niya. So, masisira yung head. So, ganun. So, hayaan nyo lang hanggang matapos to. Madali lang naman to. Nasa mga 3 to 5 minutes lang natatapos na yan. So, ayan. Pag natapos na yan, saka tayo mag-test print. Ganun yan. So, dapat, pag may printer tayo, huwag tayong masyadong nagmamadali. So, hayaan natin yung printer na nag-cleaning hanggang sa matapos. Kasi pag nasira yung printer, isang malaking na naman problema kasi may bibilhin, may papalitan na parts, or bibili na ng bago kasi nasira na yung printer. So, maraming mangyayari pag pinakialaman natin yung setting ng Epson. So, yan. Tsaka ito yung tinuturo yung tinuturo ko ngayon sa inyo is base lang po ito sa mga experience, yung sa mga naging experience ko na sa pag-ayos ng printer kasi sa paralan hindi to tinuturo. Ano lang to? Basic lang tinuturo yung mga parts, pero yung pag-troubleshoot hindi yan tinuturo. So, yung tinuturo ko sa inyo ngayon is lang to, base sa experience, sa aking mga karanasan, kung paano ito troubleshoot yung printer. So, yan. Nakikita nyo, tapos na yung blink ng power, kaya restart muna to make sure na tapos na talaga, saka power on. So, yan. Tapos na.
So, let's try a nozzle print para makikita natin yung kung naayos na ba yung sira. Yan. So, sana, yun lang ang sira, wala nang iba. Kasi, pag may ibang sira, bubuksan na naman natin, hanapin natin kung ano talaga yung sira ng printer. So, ito. Ganito pa rin ang nangyari. Wala pa rin magenta. So, ibig sabihin yan, kailangan natin buksan yung print head mismo. Before natin buksan, try natin ng power ink flashing. Yan. Magta-try tayo ng power ink flashing. Baka nag-clog na yung head natin kasi siguro matagal na tong nag-clog. Hinayaan lang, saka dinala sa shop. So, ngayon, magta-try tayo ng power ink flashing. So, yung power ink flashing natin na option is kumukuha yun ng maraming ink dito sa tank. Nasa mga 5 mg yung kinukuha ng ink. Ninadala niya sa head. Tsaka, tinatawag dyan, kukuha sa ink tank ng maraming ink, dinadaan niya sa head para lahat na nag-clog sa head pupunta sa waste tank. So yung Epson natin, meron niyang waste tank dito sa likod. Nandito yan. So, every time na maglilinis tayo ng ating printer, yung print head cleaning, yung ink na ginagamit diyan ay pumupunta dito sa waste ink tank niya. So, nandito yan sa likod. So, try natin buksan para nakikita nyo. Kasi pag nag-power ink flashing tayo, matagal yan. Minsan, umabot ng 5 minutes or more than 5 minutes. Kaya, medyo matagal siya. So, hayaan nyo lang hanggang matapos. Pero, but make sure, bago kayo mag-power ink flashing, tingnan nyo muna kung marami pang ink yung sa tank ng printer. Baka kasi wala nang ink, so wala na siyang higoping ink, so masisira yung printer. So yan, isa yung tatandaan nyo. Before kayo mag-power ink flashing, dapat maraming ink sa loob ng tank. Dahil, tapos, natanggalan natin yung isang screw dito sa likod. So dapat, pagtanggal ito is, ididili natin papunta doon. Ganyan o. Yan. Yan, papunta doon. Ito yung waste tank. Yan. Ito yung waste tank ng printer. So, dapat may isa pang screw dito. So, tinanggal na siguro yung nangyari. May isang screw dyan na naglalak para hindi siya matanggal. So, yan. Tatanggal yan. So, sa ngayon, parang puno na yung waste tank niya. So, papalitan natin muna ng isa. Ito yung waste tank ng printer. So, yung waste tank ng printer ito yung napupuno. Kung napapansin nyo, tumatagas yung ink dito. Ibig sabihin yan, puno na yung waste tank ng inyong printer. So, ito yung waste tank. Ito yung nasa loob ng waste tank ito. Itong mga sponge. Yan. Ito yan sa loob. Yan. Nakalagay yan dito sa loob. So itong nilalagay ko, nilabahan ko na to, pinatuyo. Tapos, pili na siyang ibalik dito sa loob ng waste tank. So ito yan, ito yung waste tank. So ito yung loob ng waste tank. Ito yung foam. Yan. Yan. Ito yon. So, yung printer nyo minsan, pag marami na kayong napiprint, may tumatatak dito sa gilid na nagpo-prompt na it's time to reset your printer or service
error na yung nakalagay pag sa Epson. So, ibig sabihin yan, kailangan yung i-reset yung counter ng waste tank. So, bakit may counter? Kasi yung counter, yan yung nagko-control para hindi siya mag-overflow. So, parang ginawa nyo lang, nag-reset lang kayo sa printer, hindi nyo pinalitan yung waste tank. Pagkalaunan yan, mag-full yung ink. So, kaya nag-overflow yung ink dito sa gilid. Tumatagas yung ink. So, after nyo mag-reset, papalitan nyo talaga ng waste tank. Yan, ito. Tanggalin nyo lang itong waste tank, yan, ganyan. Tapos, pasok na itong isa. Yan. Ganyan yan. So, ito yung waste tank niya. So, malapit na mapuno. Yan, mabigat na. Yan. Yan yung papalitan. Kaya, wag lang kayong reset ng reset na hindi nyo papalitan kasi pag napuno to, tumatagas yung ink dito. So, nagdudumihan yung mga piniprint ninyong papel. So, ganun yan. So, dapat yung tandaan din kung paano magpalit ng waste tank. Saka yung pag-reset ng waste tank, may ano yan, may yung mga technician yan, may ano yan, may software yan sila na nakakapag-reset ng Epson. So, ginagamitan na namin yan ng software para ma-reset yung counter niya sa loob. Kasi may counter to dito yung nakaprogram. So, nire-reset namin yon. Pag na-reset na yon, saka namin pinapalitan ng waste tank. Yan. So, bakit natin kailangan i-reset yung waste tank? So, ito. Kasi, yung ganitong model na to, ang kaya nitong i-print bago siya nagre-reset ay umaabot ng 6,400 pages yung kaya niyang i-print bago siya magpapa-reset ng waste tank ito. Ibig sabihin nun, pag nag-print tayo ng 6,000, nagpo-prompt niyan sa desktop niyo, sa computer niyo, sa laptop, sa gilid na service error or contact service na. Yan. Or it's time to reset your waste tank. Yan yung mga napo-prompt. So, ibig sabihin yan, nasa 6,000 na mahigit yung na-print yung pages. Either colored or black and white. So, kailangan nyo nang i-reset. Kasi pag hindi nyo i-reset, ang isa nyan is hindi nyo na pwedeng gamitin yung printer kasi nag-error na siya. O kumbaga kung na-reset nyo na, kailangan nyo nang palitan ng waste tank kasi puno na. Yan. So, yun yung nagre-remind sa inyo na kailangan nyo nang palitan yung waste tank para hindi siya tumagas dito sa gilid. Yan yung maganda kay Epson. Kasi yung waste tank niya nasa gilid lang, madali lang tanggalin, madali lang palitan. Kaysa yung ibang printer, nasa loob yung waste tank. Tanggalin natin, baklasin natin lahat ng cover, saka natin mapapalitan. So, ang hirap. Ito, sobrang dali lang. Tanggalin lang sa gilid, papalitan agad. So, okay na. So, mas convenience. So, madali lang tanggalin, madali lang. So, madali lang lahat. So, kung nagmamadali tayo, lalo na pag may nakita tayong tumagas na ink, so, kailangan na agad-agad na palitan. So, papalitan na yan agad. So, ngayon, medyo matagal-tagal na konti yung lumipas na minuto, pero hindi pa rin natapos yung blink ng power button niya. Kung ibig sabihin, hindi pa siya tapos mag print head cleaning. So, antayin natin. Saka
saka isa pa rin tip is yung kumbaga nag-paper jam yung printer natin. Lalo na sa mga Epson. So, pag nag-paper jam yan, ibig sabihin yan, nag-stack yung paper sa loob. So, ang gagawin yan, huwag nyong tanggalin yung papel na naka-power on pa siya. Kasi nangyayari dyan, yung mga gear ng printer, nakalock pa yan pag naka-power on. So, kaya, ang gagawin natin, power off, saka natin dahan-dahang hilahin yung papel atras, or depende yan kung malaki pa yung naiwan dito na side, pwede natin hilahin papunta dito. Pero kung mas malaki dito, pwede natin buksan tong buksan natin, dito natin hilahin yung papel. Dahan-dahan. Dahan-dahan hanggang hindi siya maputol. Kasi pag naputol siya, napupunta yan dito sa may print head. So, baka magtaka kayo, kahit ilang linis na nyo yung nakailang print head na kayo, wala pa rin lumalabas na magandang nozzle print. So, marami na kasing naghatid dito ng printer na yun ang nangyari. Kahit nakailang linis na sila, nakailang printed cleaning, ganun pa rin nangyayari. So, pagtingin ko sa loob, may konting papel na naiwan dun sa loob na nakabara dun sa head. So, yan nangyayari. So, ngayon, nakikita natin, hindi na siya nagbi-blink yung power button. Ibig sabihin yan, tapos na siyang mag-print head cleaning. So, kung nakikita nyo, yung walang laman natin kanina na waste tank, yan, may laman na. Ibig sabihin yan, marami-rami siyang ink na nilalabas talaga dito. So, yan. Tapos na siya. So, restart muna natin to make sure na tapos na siyang mag-printed cleaning. Saka power on button ulit. So, lagyan natin ng malinis na papel. At saka nozzle print ulit. So, I hope nga okay na. Naayos na yung problema. Lalabas na yung magenta. So, ganong dalawang steps na ginawa natin. Una is tinanggal natin yung hangin. Next is nag-power ink flashing tayo. So sa ngayon, ang nangyari is ganun pa rin. Yan. Ito yung kanina. Ito yung bago. So same pa din. So, saka yung black, meron ng konting black. So ibig sabihin yan, pupunta tayo sa step 3. Yung step 3 is medyo medyo komplikado. Kasi konting ano ba yan? Ano ba yan? Tawag dyan. Konting pagkakamali. Ano na yan? Delikado tayo. Konting pagkakamali, nasisira yung head. So, before tayo pupunta sa step 3, kailangan may ididiin niya sa gilid dito. Dito na side dito. Ito yan dito. Yan. Diin yan dito. Tapos, pag nadiin yan, hila pataas. Dito din, sa kabila. Yan. Hila pataas. Yan, natanggal ka na ito. Ito yung dinidiin natin sa gilid yan. Saka ito. Yan. Natanggal na natin yung lock ng mga tank. So, may 3 screw yan dito sa loob. Kailangan natin tanggalin yung 3 screw. Dito yan. Sa
Dalawa. Tatlo. Yan. Tapos yung mga flex. Tanggalin nyo sa gilid. Tapos tanggalin nyo pataas yung print head. So, ito yung print head ng printer. Ito yung importanting parts ng printer. Ito yung pinakamahal. Pag ito ang nasira, alam nyo na kung magkano ito. Dahan-dahan lang sa pagpunas. Kasi baka lalong masira yung head. Ito. Yan. Ang gagawin yan, tanggalin nyo itong flex. Yan. Ito yung print head ng printer. Yan. Ito yun. Yan. So, sobrang liit lang guys, no? Pero, sobrang mahal. Ito yun. So, gagawin natin, kailangan natin sa ano tayo ng tubig. Bugahan natin ng tubig. So, just ano to tubig. Katunga lang. So ngayon, kailangan ko ng isa na namang syringe, pero yung syringe na kukunin ko ay may karugtong na hose. Kasi ito yung ilalagay ko dito sa may head para magbuga ng tubig. Yan. Konting tubig. Saka isang syringe. So, kung hindi nyo kaya talaga itong gawin, huwag nyo na lang gawin. Hatid nyo na lang pagawa nyo na lang sa technician. Kasi lalong masira yung print head ng inyong printer. So, kailangan ito yung mga may alam talaga kung paano gagawin ito. Yung gagawin natin. So, titingnan natin kung may lalabas ba na ink. Tama na? So, yan. So, ibig sabihin, nag-plug lang yung magenta natin kasi may lumalabas naman na ink. Ayan. Kaso hindi lahat. Yan, nakikita nyo? Kunti lang yung lumalabas na Dapat kasi yan, super fine yung yung tumatagas na tubig. Ayan. So, parang natanggal na yung plug. So, lumalabas na. So, yan. Yan. So, itong ginawa ko, isa itong paraan para ipalabas yung mga nag-plug na ink doon sa loob ng print head. Pero pag sa tingin nyo hindi nyo kayang gawin, wag nyo na lang gawin ha. Kasi konting lang nito, nag-ground na ito. Konting tubig lang na pumupunta dun sa pinaka-board ng head, nasisira na siya agad. So, delikado. Yan. Tapos ko nang magbuga ng buga ng ink. So, gagawin natin ngayon, pupunasan natin ng maigi para
walang maiiwang tubig sa loob. So, yan. So, yan, binugahan ko na. Buga, yan. So, puyop-puyop lang, no? Buga-buga. Okay na. So, check natin, baka may tubig din sa loob. So, siguro okay naman. So, balik na natin yung flex. Yan. Double check kung tama ba yung pagkakabalik. Kung may balik niya, yun na. Step 2 natin, yan, yung kaninang pinakahuli nating test print, nozzle print, kasi ganito. So, yung pangatlo is lumalabas na konti. Yan. Ibig sabihin yan, konti na lang. So, isang linis pa. So, ang gagawin natin para madali is mag power ink flashing na naman tayo. Power ink flashing. Ayan. Ayan. So, ito yung pinaka-last na nozzle print. I hope na magiging okay na siya for the next nozzle print natin, no? So, ayan. So, saka isa pang is, kung nagtataka kayo bakit ako nakapag-power ink flashing ulit, kasi yung standard na setting ni Epson excuse me, isang araw, isang power ink flashing lang, kasi nakalagay dito pag nag-power ink flashing kayo is another 24 hours ulit bago kayo makapag power ink flashing ulit. So, kami mga technician may ginagamit kaming software na kahit ilang beses kami ng power ink flashing pwede lang. Kaso, hindi siya advisable, no? Kasi, minsan, yung printed natin, nag-overheat, nasisira din siya. Pag paulit-ulit tayong nagpapa-power ink flashing. So, isang beses, dalawang beses, o pangatlong beses, okay na yun. So, this is our second time na mag-power ink flashing. I hope na pagkatapos nito, magiging okay na yung printer natin. So, time-lapse. Mulat natin. So, yan guys. Tapos na yung pag-blink ng ating printer. So, ibig sabihin yan, tapos na siyang mag-power ink flashing. So, restart na naman natin ulit. Yan. So, lagyan natin ng malinis na papel. Tapos, test print tayo ulit. Yan. Nozzle print tayo. I hope na okay na yung printer natin para magamit na ng may-ari. So, sana maging maayos na yung takbo ni Magenta. Tan 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 tan. Ayan guys. So, kung natin yung last na test print.
ito yung last na test print. So, ito yung pinaka-bago. Yan. So, kung napapansin nyo, halos kompleto na yung line ni magenta. Kaso, si black at saka si cyan is mayroon konti. So, walang problema yan. Kasi kanina, okay lang yan sila. So, ibig sabihin yan, yung ink na ginagamit ni owner ng printer is hindi original. Yung mura lang na ink, medyo may mga ano siya. Ano ba tawag dito? May mga granules. So, kaya yun nangyayari. Kahit mag power cleaning. Pero, yung magenta natin, ayan, okay na. Okay na yan. So, ibig sabihin yan, yung head niya, sobrang clogged talaga. Pero, so far, pwede natin siyang gamitin mag-print. So, try natin mag-print ng isang color. So, print tayo ng colored Vista Gris. para makita niyo talaga kung ano yung quality pag sa color tayo na mag-print. Try natin. So, ito guys, yung pang-apat natin na ginawa is lumabas talaga yung yung magenta niya kahit may mga black konti. Pero at least lumabas na yung ibang lines. Hindi gaya ng una, yung pinakauna, yan. Ito pa, yan. Makikita nyo, yan. Tatlong yan. So, ito yung pinakahuli yan. Lumabas na lahat yung lines. Hindi lahat, pero may konting drop yun. So, ang ginawa natin ngayon, nag-test print tayo ng colored. Para makikita natin yung pinaka-quality talaga ng printing niya. So, yan. Okay, so I hope na marami kayong natutunan. May mga idea na kayo kung paano i-troubleshoot yung printer nyo, lalo na pa si Epson. Saka kung may iba kayong mga tanong, pwede kayong mag-comment dyan sa baba. Comment nyo yung model ng printer nyo, kung ano yung error, para matingnan natin kung ano yung kailangan natin gawin. Meron na akong YouTube channel, pwede kayong mag-like, subscribe doon para ma-update kayo ng mga bagong post, mga bagong post at mga bagong video na gagawin ko. So ito na yung test print natin sa colored. Ito yung magenta, yan. Ito yung black, cyan, saka yellow. So ibig sabihin yan, yung printer natin kahit may mga black yan, pag nag-print tayo ng colored, okay na yan. So, goods na bye.